So for today's video mga katropa, i-share ko lang sa inyo yung kung paano tayo magsiset ng timing ng ating L5, L3 sa mga beginners para magkaroon kayo ng idea, lalo na sa hindi pa naka-encounter. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat The manood Mechanic ka. TV. So ngayon, yung una natin gagawin, yung unang i-share ko sa inyo yung halimbawa magpapalit lang kayo ng pulley. Halimbawa sira yung rubber damper niya rito mga katropa, halimbawa lang. So ngayon, kung mapapansin nyo yung butas na to, yung ano na to, syempre ikutin nyo yan sa papunta sa baba, itong butas dito sa baba. Bakit sa baba? Halimbawa nga magpapalit kayo ng pulley, kaya sa baba kasi meron siyang sa timing chain cover, meron siyang butas. So yung butas na to, diyan nyo ipapasok yung 10mm, mga 1 inch or 2 inch na 10mm, papasok yan, ilalak nyo rito yan sa butas na to. Ngayon ilalak nyo siya. Pag na-lock nyo na yung bolt, hindi na siya gagalaw kahit anong ikot nyo, syempre nakalock na siya. Ayun, pwede nyo nang luwagan yung, pag luwag ng bolt, hugutin nyo yung pulley, tapos palitan nyo na ng bago. Tapos before nyo higpitan si crankshaft bolt, ilock nyo uli yung 10mm mga katropa. Tapos bago nyo ilock yung higpitan yung bolt, dapat nakalock. Kasi pag hindi nakalock, posibilidad na umikot yung crankshaft nyo, mawawala kayo sa timing mga katropa. So yan lang naman yung basic step pag magpapalit ng pulley sa mga L3, sa mga walang kunya mga katropa. May mga kanya-kanyang ano yan, sikreto paano tanggalin, paano i-set up. So ngayon, pupunta naman tayo sa pag-set ng timing mga katropa. Ay, hindi ko na magbitawan. So tayo sa pag-set ng timing. So halimbawa, magpapalit kayo ng timing chain. So pagdating sa pulley, yung procedure ganun pa rin. Siyempre bago nyo tanggalin yung pulley, timing chain, siset muna natin sa timing. So paano ba yung mga first step na gagawin natin mga katropa? So ganito, kasi ginagawa ko first step mga katropa, hinahanap ko muna yung top dead center. Halimbawa ganito, kukuha ko ng stick, halimbawa ito yung stick natin, tatanggalin ko yung spark plug, coil spark plug, para maka-access tayo sa loob. Ayan. So ngayon, babasahin natin yung up and down nitong stick, kung saan, halimbawa yung bumababa, tingnan nyo, bumababa, tataas, diba? Ngayon, pag taas niya, nahanapin nyo yung pinaka top dead. Yan, tataas yan diba? Pag iniikot natin na ganyan, yan, tapos bigla siyang bababa, ibig sabihin, yan, naka top dead tayo mga katropa, naka top dead na tayo yan. Tingnan nyo, malapit lang yan, baba, taas, biglang bababa, kasi ayun na yung pinaka top dead yan. Ngayon, malapit na kayo sa katotohanan. Ngayon, yung pinaka sikreto ng L5 at L3, meron siyang bolt dito. Ayan, tanggalin nyo. Sa mga hindi pa nakakaalam, marami na nakakaalam nito kasi marami naman ng video. Ngayon, tatanggalin nyo yan. Kukuha kayo ng special tools. Asan ang special tools natin? So ito yung special tools natin na improvise. So isasaksak nyo rito ngayon sa pinakabutas nyan. Ayan, ayan, lalapat nyo dyan. Ngayon maglalak si crankshaft. Ayan, nakalak na kasi tumatama na siya doon sa pinakadulo nitong sabihin, naka-top dead na kayo, nakalock na si crankshaft, hindi na iikot yan paka-counter. Yan, naglalak na Ngayon pwede nyo nang luwagan si pulley. Luwagan natin si pulley kasi ito pinukpok ko lang mga tropa. Luwagan natin. Yan. Ulitin ko, before nyo luwagan si pulley, nakalock kayo dyan mga katropa para hindi na gumalaw. Luwagan natin si pulley. Kasi wala kayong timing mat dito sa timing chain. Yan, nakita nyo si pulley umiikot ng yan, wala siyang kunya, walang kunya. Yan, hagutin natin. Ibig sabihin nito, wala rin kunya. Yung pumipigil sa dalawang sprocket na to, si pulley, para hindi siya mag-freewheel. Ipipit niyang ganyan yan para sumabay si camshaft, sumabay si oil pump mga katropa. Ngayon, siyempre magtatanggal nga kayo ng timing chain. Siyempre tatanggalin si valve cover gas, si valve cover assembly. Yan, tatanggalin natin.
Tatanggal nyo para makasigurado kayo sa timing. Tingnan nyo, wala sa timing, oh. Diba? Yan. Dito pa lang malalaman nyo na. Ayun, ita-timing nyo ngayon yan. Siyempre magpapalit nga kayo ng ano, ng timing chain. Ngayon ita-timing natin yan. Gamit tayo ng special tools. Ayan, flat bar. Ayan. Gaganyan nyo lang dito yan. So nakalak na kayo rito sa ating camshaft. Tignan nyo naman yung position nya. Nakalak na. So hindi nagagalaw yan. Yan yung pinaka timing sa number 1 yan. Kung mapapansin nyo si cam lobe, ayan. Pag nakaset na yan, nakaturo dito yan mga katropa. Pagdating sa camshaft. So dito naman sa crankshaft, ayan. Kung mapapansin nyo si crankshaft, pag inikot ko si crankshaft, hindi sumasama itong dalawang sprocket. Gaya sinabi ko, si pulley yung pumipigil dyan. Kaya bago nyo higpitan si pulley, dapat nakaset na lahat yung timing ninyo para hindi mawala sa timing yan. Gaya nito yan. Ito yung pinakalak ng crankshaft. Pak, nakalak na. Tapos nakalak na kayo sa camshaft, pwede nyo nang tanggalin or pwede nyo nang i-install si timing chain. Pagdating naman sa oil pump, pwede nyo siyang i-timing nang nakaganyan. Yan si oil pump. Tapos si balancer, siyempre bago nyo tanggalin yan, ayun, nasa baba yung butas mga katropa, si balancer. Yan. Ibig sabihin nakaset na yan, nakaset na yung timing nyo, pwede nyo nang higpitan si crankshaft bolt. Siyempre pag higpit nyo, kakabit nyo si pulley, gaya sinabi ko, itatapat nyo yung butas dun sa lock, lalagyan nyo ng 10mm na bolt bago nyo higpitan si pulley bolt. Dapat nakaset lahat. So ganun lang ka-basic mga katropa yung ating pag-set ng timing ng ating L5 tsaka L3 Ford. Basta same engine, ganun lang yung pag-setting mga katropa, basic na basic. Yan. Ito special tools, improvise ko lang yan mga katropa, pinaputol ko lang yan, tapos ninimpisan ko na lang dito para mag-lock lang yung dalawang ating camshaft. So ganyan yung posisyon. Pagdating naman sa valve tappet, meron tayong video kung paano yung ginagawa ko para hindi magkapalit-palit. Basic na basic lang din mga katropa. So pagdating sa valve tappet, yan, sa shim type, bago nyo tanggalin, lagyan nyo ng marking na ganyan mga katropa. So hindi naman kasi siya hydraulic, shim type siya mga katropa. Hindi pwede magkapalit si exhaust at si intake. Pag nagkapalit yan dalawa na yan, magkakaroon na kayo ng engine noise. E1, E2, E3, so I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8. So pagdating sa tappet, ganyan lang ginagawa ko mga katropa. So diba, basic lang mga katropa yung pagta-timing. So hanggang sa muli mga katropa.